Hello, hello, hello mga katambay ng Japan. Busy kasi ang person kaya ngayon ko lang na-edit to. So, nung nakaraang araw kasi yan bago mag-ulan-ulan dito sa amin. So, tara ayusin natin ang ating mga sitaw. So, ang ginagawa ko is dinudugtungan ko lang yung tali kasi nung itinanim ko yan, may sinabay na akong tali. Mga 5 inches siguro yun. So, story time muna tayo habang pinapanood nyo akong naglalagay ng tali sa aking mga sitaw. So, ayun na nga. Nung dalaga nga ako, hindi ako marunong sa mga gawain sa bukid, sa pagtatanim, lahat hindi ko alam. So, nung napunta ako dito sa Japan, at una ay naka-apartment ako. So, dun ko naisip na magtanim. Kung napapanood nyo dati sa aking Facebook, na Yuri, dun na, nagtatanim ako ng nakapaso. So, every year yan. Parang 2 taon ata, 3 taon ako nagtatanim sa mga paso-paso. So, nung nalipat ako dito sa amin, sa bahay, so yun, sabi ko sa partner ko na, parang gusto kong magtanim dito sa likod ng bahay mo, sabi ko sa kanya. So, sabi niya sa akin, yung lupa daw nasa likod is hindi pwedeng tamnan kasi nga mabato. Siyempre, hindi tayo magpapatinag. Pinangangani, matigas ang ulo. Kaya sabi ko sa kanya, ay pwede yan, sabi ko sa kanya. So, ang ginawa na namin is, tinanggal na namin yung baseball. Kasi nga, dating baseball na palaruan niya yan. Tsaka yung ng mga aso, may aso kasi sila dati. So, tinanggal na namin. Tapos saka ko, inayos yan, ng 5 buwan. Tapos saka namin binilhan ng pampataba ng lupa. So, hanggang sa naunti-unting umaayos naman na siya. Pero hanggang ngayon, mabato pa rin siya. Kaya ang ginagawa ko, sa tuwing mag-aayos ako dyan sa garden, namumulot ako ng bato. So, dyan din na uubos yung oras ko sa buong maghapon. Pinupulot ko yung bato. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga bato-bato sa mga gilid-gilid. So, yun ang ginagawa ko. Pag may nakikita akong bato, inilalagay ko muna sa gilid. Iniipon ko siya, saka ko tinatambak sa isang lalagyan. So, hanggang dyan lang muna yung ating mga kwento-kwento. So, napapansin niyo, pinutulan ko na rin siya. Sinabay ko na para minsan ng gawa. Pag pinapanood mo, parang ang dali, diba? Ilang oras din akong inabot dyan. So, ang ginagawa ko dyan is, pinapadapa ko yung iba. Tapos, yung iba naman, dinediretso ko. Para alternate sila. Para pag kumuha ka ng bunga, pwede, may pataas at saka may dyan sa gilid-gilid makakakuha ka din. Naninilaw ang kanilang mga dahon. Bakit kaya? Nasobrahan sa tubig? O sa abono? Pero minsan lang ako nag-abono dyan. Tapos may kasama pang shell ng itlog. Kumbaga yung abono ko is 2 lang siya. 3 kutsara lang. Parang ganun lang nilagay ko. Tapos puro shell na ng itlog na blender ko. Sinama ko siya. So, bakit kaya naninilaw? Guys, ano kayang dapat gawin dyan? Tinanggal ko na yung paninilaw na yun. Pero yung iba mayroon pa rin. Ano kayang magandang gawin ko dyan? Sana next month, hopefully, makaka-harvest na tayo ng sitaw. Sana maraming bunga. Diyan mo masusulit yung pagod mo eh. Pag nagbunga na sila. Hanggang ngayon, tiis-tiis muna tayo. Yan talagang pagpa-farm. Sa una mahirap, pero pag sa harvest na, dun na, masaya na. Dun mo na makikita yung hirap mo talaga. Tapos fresh gulay pang ulam mo. Libre ka pa sa ulam. May benta ka pa.
Diba, magkakapera ka pa. Yun ang kagandahan naman sa mga nagpa-farm. Kaya sulit ang ilang buwan ng paghihintay sa summer. Kasi nga, may fresh gulay kang maaani. Ilang buwan lang din kasi ang summer dito sa amin. Kaya kami sinusulit namin ang pagtatanim ng mga gulay. Kung nakakain kami ng sitaw, yung mga ganun. Upo. Yan, nagtatanim kami. Tapos may benta pa kami. Kasi pag winter kasi, pag walang house na tinatawag, is wala, mamamatay lahat ng mga tanim mo. Kahit ako nang nakarang taon, pinasok ko yung malunggay ko, namatay pa rin. So, hopefully, ngayong taon na to, marami na akong maaaning gulay. So, yan. Patapos na tayo dyan. Pinupulot ko na lang ang mga dahon na pinagtatanggal ko. Kung napapansin nyo, mayroon pa rin silang dahon na yellow kasi hindi ko na sila sinagad sa taas. So, baka naman kasi mamamatay. Kaya, hanggang dyan lang. So, ayan. Tapos na ako. Thank you for watching. Bye!